reporters natin. Ang galing na nilang pumili ng storya. Tama ka, Chumi. Ang kwento ng Batang Pedicab ay isa na sa mga storyng nabili nilang isalaysay matapos sila bigyan ng training sa paggawa ng kwentong pang-telebisyon. Kaya't eto na, ang pinagsama-samang talento ng mga taga Cebu, Zamboanga at Davao. Ang kwento ng Batang Pedicab. Daan-daang mga batang hindi makapag-aral dahil sa kahirapan dito sa ating bansa. Ang iba ay napipilitan na lamang magtrabaho sa kanilang murang edad para matulungan ang kanilang mga pamilya. Mga bahay na dikit-dikit. Mga basurang nakakalat na maaring magdulot ng sakit. Ito ang kinalakihan ng batang si Jomar, 14 na taong gulang. Ang kahirapan ay lakas sa kanyang mga mata. Gagaw na po. Asa mo ka na ba? Panganay si Jomar sa 6 na magkakapatid. Araw-araw ay gumigising siya na maaga para mag-tricycle. 2 taon na rin siyang naghahatid ng mga taong palabas-masok sa masikip at magulong iskinita ng Alaska, Mambaling. At ilang may kita mo sa kaadlaw ni mga pag-drive? Grade 2 lang ang natapos ni Jomar dahil mas malaking panahon ang inukol niya sa pagpe-pedicab. Nang nagkaroon ng literacy class ang isang NGO sa kanilang lugar, muling nabukas ang pinto ng oportunidad para mag-aral si Jomar. Ang Share a Child Movement Incorporated ay isang NGO na tumutulong sa mga batang manggagawa katulad ni Jomar. Isa man ang sitwasyon sa mga kabataan dahil sa Cebu. Ang Cebu is a highly urbanized city, and with urbanization comes a number of problems that affects children. So if you look at the streets of Cebu, there are children working to sell cigarettes, rugs, candles. Even in urban poor villages, children work, like in Alaska where our NGO works, there are a number of children working in the fish drying industry. So if you look at the situation of children, a large number can be considered in need of special protection. Si Jason ay isa sa mga kabataang natulungan ng Share a Child Movement Incorporated. Dati rin siyang pedicab driver sa loob ng 4 na taon. Ngunit nahinto ito dahil mas pinili pa niyang mag-aral kaysa sa magtrabaho. Nabilang si Jason sa scholarship program nila. Pero sa tuwing walang pasok, pinubuhos niya ang kanyang panahon sa paghihiwa ng isda. Di ba karon sa tuwing trabaho karon slice ng isda. Kanang sa una nag-slice gyapon ta. Nagkaroon. Pila sa usa ka adlaw nimo nga pag-slice. Kanang pila day mo makita. Bagay raw ba kita og mga cinta. Sa usa ka balde pila may kita niya na? 20 rin. 20. Ang resulta is that most of the children that we are able to bring back to school drop out again, and it is only those who are strongly motivated that stay on in school. Like Jason, for example, he went back to school when he was in grade 2, and he is now in the first year. And despite the fact na he has kept on working, hindi talaga siya nag-stop sa schooling niya. Katulad ni Jason, si Jomar ay patuloy na nangangarap na makabalik sa pag-aaral. Asa may if kanang makaeskwela ka tapos graduate na ka high school, unsa imong gusto nga makabot sa imong kinabuhi? Magpulis na. Pulis. Determinasyon, sipag at tiyaga ang siyang magdadala sa mga batang tulad ni Jomar at Jason para matupad ang kanilang mga pangarap. Ito'y sa tulong na rin ng gobyerno at mga grupong patuloy na kumakalinga sa kanila.